Mga kababayan, isang mainit na pangungumusta mula kay Manong Rayman. Sana po'y all is well at mabuti po tayong lahat. Gusto ko lang magbigay ng reaksyon sa ongoing na Senate hearing ni Senator Risa Hontiveros tungkol po sa Pogo na yan, na kung saan ang principal na subject na si Go Huaping ay hindi po sumipot. Hindi po siya sumipot sa hearing. Alam naman po natin yan, sinabi na po ng kanyang abogado ahead of time na yun nga, may mga rason siya na hindi siya makaka-attend dahil nga siya may mga death threats, na siya ay depressed or may mental health issue dahil nga po sa mga pangyayari na ito. So para po sa atin na ito po ay hindi katanggap-tanggap na mga alibis. Ang tingin po natin dyan is she's just trying to avoid further queries po dahil kagaya po ng opinion ni Senator Win Gatchalian na that is a sign of guilt. Nakikita po natin na guilty siya, na hindi niya na ma-handle ang lahat ng mga tanong. Dahil meron siya tinatago, guilty siya. Dapat lang na umattend. Actually, magsiserve na po sila ng warrant of arrest. Andun nga po si Senator Jinggoy Estrada at siya po ang nagsulong na i-issue na po ang warrant of arrest kay Go Huaping, kay Alice Go, ang suspended Bamban Tarlac Mayor. Kaya abangan po natin sa susunod na kabanata. It's ongoing pa rin po. Sigurado po akong marami pa pong mga bagong isisiwalat na mga resource persons na malalaman po natin. Andyan po, narinig ko kanina yung PAGCOR head na si Tenko. At malalaman po natin kung sino nga yung sinasabi niyang dating miyembro ng gabinete na nakikialam sa PAGCOR. Hindi kasi si Harry Roque yun. So malalaman po natin yung mga bagay-bagay na yan. Yan. At nakaka-frustrate talaga. I can feel you, Senator Win Gatchalian. Talagang frustrated si Senator Gatchalian dahil ang dami po sa kanilang mga pinatawag na magbibigay po sana ng linaw sa nangyayaring investigasyon, pero they're trying to avoid po. May mga rason sila. Yung iba hindi mahanap sa kanilang mga address. Wala. Ang dami pong mga sumuway, ang daming mga hindi nagpakita sa hearing na kung saan sila po'y binigyan ng sulat, sila po'y sinabihan na pumunta sa Senate hearing, pero napakarami pong mga hindi dumalo. Kaya ganun na lamang po ang pagkaka-frustrate ni Senator Win Gatchalian dahil pagpapakita ito ng walang respeto sa institusyong Senado. Yan, kaya mainit din si Senator Jinggoy na talaga gusto niya na isyuhan na ng warrant of arrest itong mga taong to dahil ang titigas din na ulo. Well, para po sa akin, may point din si Senator Jinggoy. Dapat isyuhan na yan ng mga warrant of arrest dahil mangyayari na naman kay mga kagaya nila, Kibuloy, mga na ayaw mag-attend. Dapat diretsahan na. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat isyuhan na ng warrant of arrest para magkaalaman. Tingin ko dito mga kababayan, talaga meron po silang tinatago na ayaw nilang ilantad. Dahil kung mapapatawag itong mga to at sila'y tatanong, siguradong mapipiga, siguradong magsasalita yung mga yan. Sayang nga lang dahil ang dami pong walang mga maraming hindi sumipot.
Kaya ganun na lamang ang pagkainis at pagka-frustrate, disappointed ni Senator Gatchalian. Ganun na rin po sigurado si Senator Risa, disappointed din po siya. At si Senator Binay, by the way, andun din po si Senator Binay. At sinabi nga niya na yung binigay ni Alice Go or Go Huaping na dahilan na hindi po pagsipot, ginamit niya po yung mental health. Sabi ni Senator Binay na hindi dapat ginagamit yan dahil may maraming mga taong may mga issues sa mental health. Dapat respetuhin at hindi dapat gamitin na lang ito na isang alibay. Alam ni, para kay Senator Nancy Binay, ito ay hindi seryoso at isa lang alibay at hindi totoo. Hindi totoo na meron siyang issues of mental health. Alam niyo po mga kababayan, pag sinabi nating mental health, mga issues of depression, issues of anxiety, yung mga ganun po. Pero ako din po, I agree na ginagamit lang ito ni Go Huaping as a shield or panangga or maskara yung tinatawag nilang mental health issues na yan. Pero sa totoo po, wala siyang mental health issue. Wala. Okay naman po siya nung umpisa. At saka makikita naman po natin na she was well. At bakit bigla na lang na habang papalalim ang investigasyon, bigla na lang maglalabas siya ng statement na may mga death threats at meron siyang mga issues concerning mental health na nakakaapekto sa kanya. Alam niyo, palusot na lang to dahil yun nga mapapatunayan na siya nga ay isang Chinese national, siya nga ay may connection sa mga sindikato, mapapatunayan na siya nga ay may connection sa mainland China, kaya diyan siya mabubuking. She will be unmasked at malalaman natin ang kanyang tunay na pagkatao. At yan ay isang mabigat na kasalanan po sa ating bayan, sa ating batas dahil aside from panloloko, gumamit ng identity na hindi naman sa kanya, tumakbo pa siya ng mayor. So talagang pagpapakita po ito ng pambabastos, pambababoy, panloloko po sa ating batas. Dapat talaga itong makasuhan, hindi lang dapat ma-deport sa China, dapat na mag-serve siya, dapat na makulong, at pagkatapos yung kanyang sentence, then that's the time na pwede nang i-deport. Dapat lang talaga na pagsisihan niya yung kanyang mga pinaggagawang kasalanan, pinaggagawang hindi tama sa ating batas. Yan mga kababayan, talagang makikita mo talaga na merong itinatago tong pogo na to. Yung pag-read po nila, alam nyo, sigurado po napanood nyo to, na may mga tunnels, itong mga facilities nila, itong mga pogo hubs na to, may mga tunnels po yan. At alam nyo po yung mga nakita nila, may mga gamit doon ng mga para sa baseball bats, may mga firing range, at iba-iba pa na talagang magkakaroon ka po ng suspicion. At napag-alaman nga na itong pong mga underground na yan, mga tunnels ay mga lugar ng mga, kumbaga, ng mga big bosses ng pogo na yan. Kaya, mga kaibigan, malaki talaga ang kapiriwisyuhan or sakit ng ulo na naidudulot po ng pogo sa ating bayan. Tama nga si Senator Risa, dapat total ban na ang pogo sa Pilipinas. Mula Luzon hanggang Mindanao, dapat i-ban, itigil na, i-deport na mga tao na yan, or kung sino yung dapat makulong bago po i-deport pabalik sa China. Dahil nagbibigay po ito ng mga kapirisyuhan, nagbibigay po ito ng threat sa ating national security. Hindi po natin alam. Baka front lang nila yan
Aside from sindikato, ginagawang pasugalan, hindi po natin alam, front din yan ng ang Chinese Communist government. Yan. Kaya dapat lang na talagang itigil na. Pero in contrary, iba naman po itong mga sinasabi nila, Duterte at Marcos. You know what? They have something in common. Sa dating Pangulong Digong, sinasabi niya na ang Pogo ay maganda raw dahil merong pera dito. Ang Pogo ay nakakatulong para sa ekonomiya ng bayan. Yan mga pinagsasabi nila. Lalo na po she was making justification, si dating presidente na Digong Duterte. Yan sinagsasabi niya na may pera sa Pogo. Na makakatulong ito sa ekonomiya. Actually, Duterte is the father of Pogo because during his time, dyan po yung pagpasok ng mga Pogo, paglabas, nag-peak ang operations ng Pogo during Duterte's time. Nakakakuha sila ng mga papeles, mga dokumentos na mga pineke at pwedeng bayaran. Sa panahon po ni Digong na yan, talagang naglabasan ng mga kalukuhan. Nakapasok ang maraming mga iba't ibang lahi, lalong-lalo na majority of them are mga Chinese. So, hindi po talaga tayo ayon sa Pogo na yan. At magaling din. Magaling I remember during the debate na kung saan tinanong yung mga presidentiables at wala po doon I think si PBBM, wala siya during that debate. Tinanong sila kung papayagan ba nila ang Pogo operation sa ating bansa. Mga sila Isko Moreno, si Madam Leni, at sino po ba yung mga yun? Sabi nila, yes. It was only Madam BP Leni nagsabing no to Pogos. Talagang napakagaling. Magaling mag-isip kung anong maganda para sa bayan. Yun ang talagang isusulong ni BP Leni. Dapat walang Pogo sa Pilipinas dahil sa mga problema na naidudulot nito. Aside from that, narinig din po natin lately, kagaya din ni Digong, si mismong cousin or pinsan ng Pangulo, si Romualdez. Of course, kung ano yung sinabi ni Romualdez, most likely, ganun na rin po ang para sa Pangulong PBBM na kailangan natin ng Pogo, na may pera sa Pogo. Yung mga yun, mga tiradang mga ganun. Para sa ekonomiya, may makukuha tayo mga tax, blah, blah, blah. Pero kung iisipin po natin yung sinasabi nilang tax, napakaliit dahil kinukurakot din yan ng mga buhayang nasa gobyerno. Kinukurakot din nila kaya kung kahit na mag-tax man siguro yung mga yan, wala. Ninanakaw din ng mga nakaupo. Mga maimpluwensyang nasa gobyerno. Kaya useless din po yan. Pero ito po, isipin niyo po, mga kababayan ko, ang damage na naibibigay ng Pogo ay mas malaki kaysa sa gain na ating makukuha dito. Problema sa gambling, sa drug trafficking, sex trafficking, money laundering, torture, etc., etc., kidnapping, etc., etc. Versus yung sinasabi nilang gains natin sa tax na malaki daw makukuha natin dito. Malaking tax na makukuha pero yun nga, hindi naman yun nagkatotoo. Mula nung nandyan si Duterte, ninanakaw din nila yung mga taxes na yan. Kukunti naman yung pumasok na tax. Mas malaki naman ang napunta na ibulusan ng mga taong maimpluwensya sa gobyerno. Yan ang katotohanan. Kaya para sa akin, I agree kay Senator Risa Ontiveros na i-total ban na ang Pogo na yan. Mas malaki ang ating kasiraan. Mas malaki ang mga damages na maidudulot nito sa ating bayan. Lalong-lalo pa sa ating national security. Dahil hindi natin alam, baka galamay ng China ang Pogo na yan. Baka galamay nila para unti-unting pasukin ang Pilipinas. Hindi mo natin alam yan. Pero it's possible na yung mga tao na yan na pumasok sa Pilipinas ay may koneksyon sa communist government ng China. Kaya
Mga kababayan ko, sana ipagsigawan natin ang ating resistance, ang ating hindi pagsang-ayon sa pogo na yan, kagaya po ni Vice President Leni Robredo or former Vice President, na sinabi niya nung sila'y tinanong among the presidentiables, siya lang yung nagsabing no to pogo. Karamihan na, sila Esco Moreno, sinabi nilang yes, 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 yes. Sino pa ba? Lacson pa yata, yes to pogo. It was only BP Leni ang nagsabing no to pogo. Kaya, alam niyo mga kababayan, magaling talaga. Talagang very deep si BP Leni. Pinag-iisipan niya na mabuti kung ito nga ay para sa bayan. Ito nga ay makakatulong para sa Pilipino. Kaya para sa akin, mga kababayan ko, sa susunod na eleksyon pang Pangulo, dapat si Leni Robredo. Take 2. Dapat isulong muli natin si Leni Robredo sa 2028. After 6 years, isulong naman natin si Senator Risa Hontiveros dahil ang dalawang babae na to ay talagang may kalibreng pang presidente. Yan. Talo po nila yung mga kalalakihan na yan. Ito po mga babae na to, sila Senator Risa Hontiveros, BP Leni, De Lima. Yang tatlo pong mga babae yan, kaya po nila maging presidente. Kayang-kaya nila. So, para sa akin, sana tumakbo si BP Leni again sa 2028. At sa 2034, andyan si, it's either si Senator De Lima or si Senator Risa. Ang nangyari po nung panahon ni Pinoy, unfortunately, napakaganda ng administrasyon ni Pinoy. Nakita po natin ang pagbabago, nakabawi po tayo sa ating utang, at least nabawasan yung ating utang at ang ating ekonomiya ay nakilala sa buong mundo. Ang kagalingan ni Pinoy sa pagpapausbong sa ating ekonomiya. Ang masakit at masamang nangyari, ang pumalit kay Pinoy. Wala. Isang administrasyong ipinahamak ang Pilipinas, isang administrasyong nagtraidor sa bayan, isang administrasyong punong-puno ng mga korupsyon at mga panluloko sa taong bayan. Kaya lahat ng nagawang maganda ni Pinoy ay nawala. Naglaho na parang bula sa panahon ng administrasyong Duterte. At yan po ay isang katotohanan. Mga kababayan ko, hindi po tayo agree sa Duterte at Marcos sa stand nila sa Pogo. Dapat ang Pogo wala ng consideration ang ibigay sa kanila. Dapat regardless, legal, illegal Pogo, pare-pareho lang din po yan. Dapat tanggalin na ang Pogo, dapat total ban, total phase out ng mga Pogo dito sa Pilipinas. Kasuhan, ibilanggo ang dapat ibilanggo. At i-deport kung sino mga dapat i-deport sa kanilang bayan or sa kanilang lugar sa China. Dahil most of them are mga Chinese nationals na yan. So ipagpatuloy po natin ang ating panunood sa hearing dahil siguradong mahaba-haba pa po ito. At again, I can't wait for the next hearing dahil marami pong, looks like marami pong i-issuean po ng warrant of arrest. Ang mga kababayan talagang nag-uso na po yata sa Pilipinas ang issuance of warrant of arrest. Nagsimula po yan kay Pastor Kibuloy na ngayon ay may patong na 10 million sa kanyang ulo. At mukhang mapaparami pa po yata madadagdagan pa mga taong mai-issuehan ng warrant of arrest. Marami po sila. Kaya mga kababayan, tayo po'y maging observant. Tutukan po natin ang mga pangyayari ngayon, especially po sa ating gobyerno. Dapat tayo makialam dahil tayo mga Pilipino, ito ay ating karapatan. It is our basic right to know the truth, katotohanan. Yan po. Huwag niyo pong kalilimutan si Attorney Toto Kausing para senador sa 2025. Huwag niyo din pong kalilimutan ang Bunyog Party List. Iboto po natin sa Kongreso, sa lower house para maging congressman and will represent us sa Senado si Attorney Enzo Recto. So, yung pong dalawang body, yung magka-body, huwag niyo pong kalilimutan, Attorney Toto
Kausing, ang kinatatakutan ng mga kurakot, at ganun din po si Attorney Enzo Recto. Mga kababayan ko, sana po'y mag-subscribe po kayo sa aking channel, ang Manong Rayban Channel, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Ako'y nagpapasalamat sa aking mga bagong subscribers. Dumarami po tayo. Lumalaki po ang ating maliit na bahay. Kung may naidadagdag po na 2, 1, 3, ako po'y masayang-masaya na. Kaya sa lahat po ng mga nagsusubscribe po sa akin, maraming salamat po. Alright? Mag-iingat po tayo lagi. God bless everyone.